Good morning sa bawat isa. Di ko alam kung nandiyan na rin ang tansa tsaka ang si Poco. So, in-advise din namin kasi sila na mag-join na lang ngayong umaga for their message. Anyway, so may mga nasa Zoom, di lang naka-open yung video. So, kamusta po ang pagpasok ng inyong bagong taon? Nasa pangalawang linggo tayo ng January. So, sisimula pa lang talaga ng bagong taon para sa atin. Salamat sa Panginoon. I think maganda yung simula natin ang taong ito. Patuloy natin naranasan yung kanyang pagsama at yung kanya pangunguna sa atin. So, Happy New Year pa rin sa bawat isa. Pakibati naman yung katabi mo ng Happy New Year. So, hindi pa nagtatagal, It's still the beginning of the year. So, at syempre, pagka beginning of the year, so, may opportunity, para sa mga dapat ayusin, dapat baguhin, parang pintuan siya, na pwede nating gamitin, para sa patuloy na pag-a-adjust, ng ating mga buhay. Anyway, meron akong huling katanungan sa inyo. Sino ang nakaranas na ng mangutang? Yan. So, siguro naman karamihan, kung di man lahat, ay naranasan na, na mangutang, makapangutang tayo. So, dumarating din talaga sa punto ng buhay natin, na nakakapangutang tayo dahil sa ating pangangailangan. So, relate tayo lahat. Tama ba? Relate tayo lahat. So, dumarating yung time na nakakapangutang tayo. At sana nagbabayad tayo ng utang. At nakakalaya tayo mula sa utang. Okay, so ngayong umaga, pag-usapan naman natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya ko naitanong yung tungkol sa utang. Kasi pag-usapan natin yung magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. So kasi may magandang plano ang Panginoon para sa ating mga buhay. Lalo na ngayon sa pagsisimula ng 2026. So maganda na pinangahawakan natin na may magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Naniniwala ka ba na may magandang plano ang Diyos sa iyo? Tanungin mo nga yung katabi mo, naniniwala ka ba na may magandang plano ang Diyos sa iyo? So, naniniwala. So, ang tanong, alam mo ba ito? Naniniwala tayo, di ba, na may magandang plano ang Diyos sa atin, pero alam na ba natin ito? At nararanasan na ba natin yung magandang plano ng Panginoon sa buhay natin? Of course, ang buhay natin ay isang paglalakbay, isang mahabang paglalakbay, na kasama rito yung patuloy na pag-alam ng kalooban ng Lord para sa buhay natin. Kaya sa araw-araw ng buhay natin, so ninanais natin malaman kung ano ang kanyang kalooban at maranasan ito, malaman, maranasan sa ating mga buhay. Kung bisan hindi pa natin lubos nabatid kung ano yung kabuuan agad ng plano ng Diyos sa buhay natin. Sa simula, hindi ito agad yung lubusan na alam mo na agad kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay mo. So, malimit ito ay inihahayag sa atin. Kung minsan ito ay proseso, sabi ko nga kanina, na ng paghahayag ng Diyos, ng kanyang kalooban para sa atin. Lalo na kung minsan na nakakaranas tayo ng mga mahirap na kalalagayan sa buhay natin. Na para bang may mga nagtatanong, may plano ba ang Lord sa buhay ko? Maganda ba ang plano ng Lord sa buhay ko? Lalo na pagka may mga panahon, di ba, na nakakaranas tayo ng mga problema, nakakaranas tayo ng mga pangangailangan sa buhay natin. So, dumadanas tayo kung minsan ng kakulangan, o karamdaman, o kahirapan.
'di ba, o mga alam mo na, mga problema ano, na dinadaanan natin sa buhay natin, sa pamilya, personal 'no, sa trabaho. Kaya kung minsan natatanong natin ano, may plano ba talaga ang Lord sa akin? O ano ba talaga yung magandang plano ng Panginoon para sa buhay natin? So, ang Lord meron siyang magandang plano para sa atin. Katulad ng mga Israelita ano, sa Lumang Tipan, sa panahon ni Jeremiah, sila ay nasakop ng Babylon, 'di ba? At sa loob ng 70 taon, no? Hindi lang sila sinakop, sila inalipin, dinala sila sa Babylon. At sa panahon na 'yon, no, na sila na tinuturing na bayan ng Diyos, no, ay nandoon sa isang bayan sa Babylon, Babylonia, na kung saan sila ay mga bihag, naging mga bihag ng isang bansa. So parang sa panahon na 'yon, parang tatanungin mo, may plano ba ang Lord sa buhay nila o sa buhay nila, no, bilang mga anak ng Diyos, no? Parang sa panahon na yon, parang yun talaga yung panahon na ano kaya ang plano ng Diyos, no, para sa amin, no, bilang isang bansa, ano? At bilang mga individual, no, na nandoon sa Babylonia, imagine mo ang tagal na panahon na sila ay naalipin. So, kaya kung minsan, no, hindi pa natin matid no, kung ano talaga yung plano ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon, alam niya na kung ano yung plano niya para sa atin. Naniniwala ba kayo doon? May plano na ang Diyos na para sa atin, para sa buhay mo. Meron na siyang plano. So tingnan natin, no, yung sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11. So kung meron kayong Bible, pwede kayo makibukas sa akin. No? Jeremiah 29:11. So basahin ko muna sa Tagalog. No? So sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Imagine mo, no, nasa isang bansa ka na ikaw ay isang alipin, no? Pero ang sabi ng Lord sa kanila, no, may plano ko sa inyo. Alam ko ang plano ko sa inyo. No? Sa hindi nyo ikasasama at sa inyong ikabubuti. Ito ay magdudulot sa inyo ng pag-asa. So, sa English, ito yung pagkasulat. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tagal, ano? 70 years. Pero ang pangako ng Lord, meron silang magandang kinabukasan, no? Meron silang pag-asa, sila ay pagyayamanin, plan to prosper them, no, and not to harm them. So, may magandang plano. Kung kukuhanin natin ito ngayon, no, para sa atin, bilang mga anak ng Diyos, may magandang plano na ang Diyos para sa atin. Sa Kanya, no, yung blueprints, nasa Kanya, no, ang nais niya, no, na mangyari para sa buhay mo. Nasa Kanya yon, no? Inihanda niya yon, no, para sa iyo. No? Inilaan niya yon para sa iyo, no? So siya yung nagtataglay nun ngayon, no? Kaya kung ano man ang iyong sitwasyon, no, ano man ang iyong pinagdadaanan, no? So nasa Diyos pa rin yung magandang plano, no? May magandang plano siya para sa iyo. So maganda ang plano ng Diyos. So, pero sa verse 12, tingnan niyo yung verse 12. So nasa Diyos yung plano, pero sabi niya sa verse 12, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Then, no? Then, may maganda akong plano. So, kayo ay lalapit. Dahil doon kayo ay lalapit, no, sa akin. Tatawag kayo sa akin. Mananalangin kayo sa akin at makikinig ako sa inyo. So, meron tayong bahagi, ano, sa pag-alam ng plano ng Diyos para sa buhay natin. So, dapat pag na-recognize natin, no, na may plano ang Diyos sa buhay natin,
no, bilang ikaw, bilang anak ng Diyos, no, then pupunta ka sa Kanya, no, lalapit ka sa Kanya, mananalangin ka sa Kanya, no, at ang pangako ng Lord, siya ay didinig, no, papakinggan niya tayo. So, inaantay ng Diyos, no, na lumapit ka sa Kanya, no, para alamin kung ano yung magandang plano niya para sa buhay mo. So, inaantay ng Diyos na ang mga anak niya, no, ay i-recognize, no, na yung plano ay nasa Kanya, no, para sa buhay natin. Pero para malaman yon, kailangan nating lumapit sa Kanya, no. So, ano ba yung pananalangin, no? Yung pananalangin, di ba, ay ah, isang relasyon, di ba, sa ating Diyos, no? So, paano ginagawa yung pananalangin, no? Paano ito, no, nararanasan natin, di ba? So, ang pananalangin, di ba, ay pagsasabi, no, ng ating mga kahilingan, siyempre, sa ating Diyos, no? Marami tayo noon. Kung minsan may mga listahan tayo, di ba, ng mga hinihiling natin na mangyari sa buhay natin, mangyari sa pamilya natin, di ba? Mangyari sa hanap buhay natin, no? Sa mga mahal natin sa buhay. So, sa bansa natin, no? So, mga panalangin, di ba? May mga hinihiling tayo sa Kanya. Pero iyon ay isang bahagi lang, no, ng pananalangin. Ang pananalangin din ay pakikinig, no? Pakikinig din sa Kanya. So hindi lang ito, bawa meron kang isang oras, no, na inilaan na pananalangin. Hindi lang ibig sabihin nun, sa loob ng isang oras, no, salita ka lang ng salita, ano. At palagay ko hindi ka tatagal ng isang oras, no, sa pagsasalita lang, no, ng mga kahilingan mo sa Kanya. Hindi ka lang kasi gano'n ng pananalangin, kasi ang pananalangin ay isang relasyon, di ba? So ibig sabihin sa pananalangin, may panahon ng pakikinig. Pakikinig. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, tumawag tayo sa Kanya, no, manalangin tayo. At nasa sa Kanya yung magandang plano. So paano mo malalaman yung magandang plano ng Diyos, no, kung ikaw lang yung nagsasalita sa Kanya, no? So kailangan hinihiling din natin sa Kanya, no, na magsalita sa atin. Sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya, no, mapakinggan natin, no, kung ano yung nais niya naman, no, na marinig natin, no, at mapakinggan natin, no, lalo na yung plano niya para sa buhay natin. So ganun yung pananalangin, ano? At kaya nga kung minsan doon mas tumatagal sa pakikinig, no? Dahil gusto mo na maunawaan, no, marinig, no, ang tinig ng Panginoon para sa buhay mo. So may kapahayagan, no, merong ihahayag sa iyo ang Diyos, no, sa pananalangin. So at ang pinakamahalaga sa pananalangin, di ba, ay yung presensya ng ating Panginoon. No, meron kang isang banal na dako, no, na kung saan ay kinakatagpo mo siya, no, at nagsasabi ka sa Kanya, no, ng mga saloobin mo, ng mga kahilingan mo, no. Ngunit higit pa doon, no, mahalaga yung Kanyang presensya dahil alam mo na kasama mo siya, no, at nagsasalita rin siya sa iyo. So, yun yung pinaka-essence ng prayer, eh. Once na-experience mo yung presensya ng Lord, no, sa pananalangin mo. So, kaya nga kung minsan doon tumatagal kasi hindi mo basta maiwanan ang presensya ng Panginoon, no, sa pananalangin. Kasi nandoon, eh, dama mo at naranasan mo, nakasama mo ang Diyos. So, kaya mahirap kung minsan maputol, no, yung pananalangin na ginagawa natin. So it's more of a presence, no. It is beyond duty, no. So pagkakala natin ng pananalangin, no, is just a responsibility, it's just a duty, no. So an activity. So hindi tayo tatagal. Sandali lang, no. Baka nga 2 minuto tapos na lahat yung sasabihin mo na prayer items, no, na nakalista, no. So hindi ganoon, ano. Ang pananalangin talaga ay presensya ng Panginoon, pagdanas ng Kanyang presensya. Tapos sa verse 13, pansinin niyo yung verse 13. So sabi ng Panginoon kay Jeremiah, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." You will seek me and find me, no? But ano yung condition? When you seek me with all your heart. Hanapin daw natin siya, no, ng
buong puso, buong puso. Ano ba yung ano, hanapin siya ng buong puso? Siguro ang tanong, hinahanap ba natin siya ng buong puso? 'Di ba 'pag sinabi nating buong puso 'no, hindi ka nakokontento 'no sa, ah, ginagawa mo, sa mga ginagawa mo 'no, hangga't hindi mo naaabot 'no yung gusto mo na mangyari 'no, yun yung buong puso, eh, 'no. Pagka buong puso 'di ba hindi ka sumusuko hangga't hindi mo pa naabot 'no, yung gusto mo 'no na mangyari 'no, yun yung buong puso. Sabihin 'pag sinabi mong buong puso 'no, talagang naka-focus ka 'no, iniiwan mo ang iba 'no, ah, pinapakita mo kung ano yung talaga yung pinakamahalaga ano. So yun yung inuuna mo, yun yung buong puso. So ang tanong 'no, naranasan na ba natin na hanapin ng Diyos ng buong puso? Tanungin mo nga yung katabi mo, naranasan mo na ba na hanapin siya ng buong puso? Ang mahirap ko minsan 'di ba, puwedeng puwedeng nando'n ka, puwedeng nandiyan tayo sa church 'no, puwedeng alam mo na nasa gawain tayo, pumupunta sa mga religious activities 'no. Pero hanapin siya ng buong puso, parang hindi pa umabot do'n 'no, ang karamihan, no, ang karamihan. 'Pag sinabi nating hanapin siya ng buong puso, ibig sabihin ando'n yung kauhawan mo, 'di ba, yung kagustuhan mo 'no, na maranasan ng Diyos, makatagpo ang Diyos sa buhay mo. So maraming sumisimba lang, sabihin, hindi masama yun 'no, pero sana, hindi gano'n masayang 'no, yung nakuha niyo ako, hindi gano'n masayang yung panahon mo 'no, na nandiyan ka na ano, nando'n na yung presensya ng Lord 'no, pero hindi mo siya hinahanap ng buong puso, kaya hindi mo siya lubusang maranasan sa buhay mo. Naiinig. Oh. So kung minsan yung maraming factors 'di ba? 'Pag sinabi nating hanapin siya ng buong puso 'no, hindi tayo mapakali, maraming distractions 'di ba? Naiinip tayo. So katulad niyan sumasamba tayo pero ang atensyon natin nasa cellphone 'no, o kaya naman ang isipan natin naglalaro 'no, sa mga naiwan natin na mga gawain sa bahay o sa school 'no. Kung minsan 'no, yung isipan natin na inisip natin saan ka pupunta pagkatapos 'no, or kung minsan may prayer time ka, gusto mo lang matapos kaagad yung prayer time mo 'no, kasi, matapos mo lang yung duty mo 'no. So wala yung ano, nawawala yung buong puso na paghahanap sa Diyos. Naniniwala ako ngayon, higit pa dun sa activity 'no, ang hinahanap ng karamihan ngayon yung laman 'no, yung substance. Sabi isang observation na narinig ko ngayon 'no, sa mga Gen Z 'no, marami sa inyo Gen Z, tapos na kayo dun sa form, yung activity 'no, yung form ba na alam niyo na kung alam niyo na yung mga, ah, kumbaga alam niyo na yung mga activities, yung program 'no, yung form, pero yung substance 'no, I've heard 'no, itong time na 'to marami daw ang Gen Z 'no, sa US yung survey 'no, sa US, mas marami daw ngayon ng Gen Z na nagpupunta sa church 'no. It's not because of the activity, not because of the form, but because of the substance. Tapos na yung panahon daw ng, pagandahan 'no, ng decoration, ng pagandahan ng ilaw ng mga simbahan 'no, pagandahan ng mga PowerPoints 'no, or ng music. Tapos na daw yung era na yun 'no, for the Gen Z. What the Gen Z are looking today 'no, is the experience, yung laman 'no, yung laman ano. So yun ang hinahanap nila. Kasi nga naman sa panahon natin ngayon, 'di ba ang daling maghanap ng, magagandang simbahan, maghanap ng magagandang mensahe 'di ba? Punta ka lang sa YouTube 'no, punta ka sa online, so makakakita ka ng mga yon. Pero yung substance 'no,
parang yun ang mahirap, makita ngayon. So why? Bakit? Kasi you need to seek, with all of your heart, no? Kailangan kasi andoon yung buong puso, no? If you really want to experience God, no? If you really want to know His will, no, for your life, no, His plans for your life, and then you need to seek Him, no, with all of your heart. Kung pagod ka na, sawa ka na sa buhay mo, di ba? Sa lahat ng effort or kakayahan mo, no? Then start seeking God, no, with all of your heart. No? And seek for God's plan for your life. Seek for God's plan for your life. May magandang plano ang Diyos para sa buhay mo. Pero inaantay niya na lumapit ka sa Kanya, no, ng buong puso. No? Inaantay niya, no, na manalangin ka sa Kanya, no? At katagpuin siya, no? Para malaman mo, no, kung ano yung magandang plano ng Diyos para sa puso mo, para sa buhay mo. So it is a relationship. So it is beyond, the the activity, it's beyond the religion, no? But it's more of relationship, no? Kaya kamusta tayo, no, sa relasyon natin sa ating Panginoon. So sana, hanapin natin siya, no, ng buong puso. Lalo na ngayon sa pagsisimula ng taong ito. So sana, anyway, marami tayong gagawin ngayong taon, di ba? Marami tayong mga activities. So marami tayong pinaplano, no? Patungkol sa mga gusto nating gawin, no? Lalo na sa Panginoon. Pero kung wala yung kagustuhan natin, no, ng buong puso, so dadaan lang uli itong isang taon. No? Dadaan lang uli. So ang susi talaga dito, no? Kailangan dadaanan mo na rin lang, no, yung taong ito at lalakad ka rin lang, no, na alam mo na nasa mga gawain, no, ng ating Panginoon. Bakit hindi pa natin gawin ng buong puso? Amen? So may magandang plano ang Panginoon para sa iyo. So inaantay niya lang, no, na tumawag tayo sa Kanya, no? At siya ay makikinig sa atin at kailangan natin siyang hanapin ng ating buong puso. So, what is my next step for you, no? Anong pwede mong gawin, no? This week? So this week, my next step is maglaan ka ng panahon, no, ng pananalangin araw-araw. Hanapin mo siya, no, ng buong puso. Maglaan ka ng panahon, no, ng pananalangin araw-araw, no, na hindi lang activity, no, hindi lang ritual, pero pakikinig, no, sa ating Panginoon, pagdanas, no, ng kanyang presensya. So pwede ba yun? Maglaan ka ng panahon, ng pananalangin, no, sa araw-araw, no, para katagpuin ng iyong Panginoon. Marahil sa simula, 10 minutes, 20 minutes, o 30 minutes, no? 1 hour, no? Hanggang sa kulang na isang oras, no? Dahil nararanasan mo siya, no? Nararanasan mo ang kanyang presensya sa pakikitagpo mo sa Kanya. So again, may magandang plano ang Panginoon sa iyo. So hanapin mo siya ng buong puso. So mag-plan ka ng panahon, no, sa linggong ito, no, para manalangin, no, at tagpuin ang Panginoon. Una, siyempre, para malaman ang layunin niya para sa iyo. So God bless you. Sige, manalangin tayo. Lapit tayo sa Panginoon.